Teacher Hana ang magkukwento sa inyo sa araw na ito. Handa na ba kayo? Pero bago ang lahat, may mga salita muna tayong dapat alamin para mas maintindihan natin ang kwento. Una, ang higante. Ito ang isang taong napakalaki, malapad, at napakatangkad. Pangalawa, ang bulahaw. Ito naman ay isang maingay at nakakaistorbo sa mga taong natutulog o nagpapahinga. Pangatlo, sandata. Ito naman ay iba't ibang kagamitan na panlaban o pamprotekta sa sarili. Pang-apat, eskaparate. Ito naman ang kabinet na lalagyan ng mga damit at iba pang gamit. At pang-lima, pumaripas. Ito ang biglaang mabilis na pagtakbo na parang nakakita ng multo. May tanong ako sa inyo mga bata. Sino sa inyo ang may miyembro sa pamilya ang nagtatrabaho sa malayo? Sa ating kwento, ating aalamin kung sino ang darating sa bahay nila Matmat. Sinong mga tauhan sa kwento ang nakakaramdam ng kasiyahan sa pagdating ng higante? Makinig tayo sa ating kwento ngayon. Bago tayo magsimula, may mga rules o alituntunin tayong dapat munang gawin at ako ay inyong susundin. Handa na ba kayo? Simulan na natin. 1, 2, mata sa buro. 3, 4, paa sa sahig. 5, 6, walang malikot. 7, 8, umupo ng tuwid. 9, 10, simulan na natin. Ngayong araw, babasahin natin ang isang kwentong tungkol sa isang bata at ang kanyang tatay na matagal na nawala dahil sa trabaho sa ibang bansa. Ang pamagat ng ating kwento ay May Higante sa Aming Bahay. Ito ay isinulat ni Randy Garlitos at iginuhit ni Ferdinand Guevara at ang aklat na ito ay inilathala ng Adarna House noong 2018. Darating ng higante sa ating bahay. Di mapakaling sabi ni nanay habang sa pintuan naghihintay. Sino nga ulit ang darating sa bahay nila Matmat? Pati ang mga kapatid kong sina Ate Linggit at Kuya Utoy ay puno ng ngiti at masaya ang mga mukha. Samantalang ako, nilalamig ang kamay at namumutla sa kaba. Bakit kailangan pa kasing dumating ang higante at dito pa tumira? Ang bahay namin maliit na nga ay lalong sisikat pa. Sinong mga tauhan sa kwento ang nakakaramdam ng kasiyahan sa pagdating ng higante? Dumating ang higante sa aming bahay ng hapon ding iyon. Dala-dala niya ang malaking niyang bag at maraming kahon. Sino ang higanting tinutukoy sa kwento? Andito na ako, ang kanyang bulahaw na parang kaboses ng isang kalabaw. Nako, nariyan na siya, sabi ni nanay kasunod ang mga kapatid kong di na makapaghintay. Bakit kaya higante ang tawag sa kanya ng bata? Pagpasok na dinig ko ang kanyang paglakad. Bawat pag-apak ay mabigat at pakaladkad. Pagkatapos, ang higante sumalampak sa sopa. Yakap-yakap ang aking ate at kuya. Habang ako'y nagtatago sa likod bahay, pasilip-silip sa bintana at nagbabantay. Binuksan ng higante ang malalaking kahon na akala ko'y puno ng mga sandata at kanyon. Yun pala, ang laman ay mga pasalubong. Para ito sa magandang silinggit. Hawak ng higante ang manikang may magarang damit at may bahay-bahayang may maliliit na gamit. Para ito kay Utoy na sobrang likot. Sabay labas ng isang malaking robot na naglalakad at nagsasalita pa. At nasaan naman ang aking bunso? Habang nakatingin siya kung saan ako nagtatago, gusto ko sanang kunin ang hawak niyang eroplano. Kayo din ba ay merong mga laruan katulad ng nasa kwento?
Ikaw, Matmat, hindi ka ba magpapasalamat? Sabi ni nanay sa akin, habang itinutulak ako papalapit sa higanteng gusto akong yakapin. Salamat po, ang tanging nasabi ko dahil sa higpit ng yakap ng isang higanteng sinlakas ng oso. Pagkatapos, agad akong kumaripas ng takbo pabalik sa nanay ko. Parang nahawakan ng multo itong bunso ko. Sabay tawa ng higanteng parang kumakahol na asong mataba. Ngunit, bakit nga ba talaga ako natatakot sa kanya? Hindi dahil sintangkad siya ng poste ng kuryente o sinlapad ng aming eskaparate. Hindi dahil sa malakas niyang pagtawa o sa boses niyang sinlalim ng pag-unga ng baka. Ano-ano nga ulit ang mga katangian ng higante sa kwento? Natatakot ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita at ngayon ay mas malaki pa kaysa sa mga retrato niya sa sala. Sabi ni nanay sa akin, galing daw kasi siya sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya roon ng maraming taon, kaya di ko na siya gaanong kilala. Pero huwag kang mag-alala, lagi mo na siyang makikita at makakasama dito sa bahay kapag ako'y nasa trabaho at ang mga kapatid mo'y may pasok sa eskwela, ang sabi ni nanay sa akin. Ano nga ulit ang nararamdaman ni Matmat sa tuwing nandyan ng higante? Naku, may iiwan ako ritong kasama siya. Ano kaya mangyayari sa aming dalawa? Hindi kaya ako ay kanyang ibalibag ng buong lakas? O i-dribble na parang basketball? O ihagis na parang volleyball? O di kaya inuto na parang adobo o apritada? O ikulong sa hawlang puno ng ipis at gagamba? Ganito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga higante sa libro at comics na paborito kong basahin. Kayo din ba ay mahilig magbasa ng mga libro at comics tulad ng nababasa sa kwento? Matmat, gising na! Bati ng higante sa akin, sabay yugyog sa aking balikat upang ako'y dumilat. Matagal-tagal din kitang hindi nakasama, kaya mamamasyal tayong dalawa. Payag ka ba? Sumagot ako ng opo, kahit mabilis ang tibok ng aking puso. Tinulungan niya ako sa pagligo, pagbibihis at pagsisintas ng sapatos ko. Sa aming paglalakad, maraming tawang bumabati sa higanteng mabagal na lumalakad sa aking tabi. Aba, paring Lenny, saan kayo pupunta ng bulilit mo? Tanong ni Tito Arturo, na may-ari ng malaking tindahang sari-sari. Uy, kumusta ka na, Kuya Lenny? Nasaan na ang pasalubong? Kantiyaw ni Tita Meli, habang nag-iihaw ng relyenong bangus at barbecue na ititinda mamayang gabi. Nagtataka ako dahil di sila natatakot sa kanya. Abay, kilalang kilala pala itong higante sa aming barangay. Namasyal kami sa parke, sa museyong pambata at aquarium na may napakaraming isda at pugita. Saan nga ulit namasyal sina Matmat at higante sa kwento? Pumunta kami sa mall at kumain ng hamburger at pizza. Unti-unting nawawala ang aking kaba sa matangkad kong kasama. Lalo na nangitian niya ako, sabay sabing, sana'y masaya ka. At nang ako'y mapagod, ako'y kanyang isinakay sa matatag niyang mga balikat habang naglalakad. Masarap palang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tuktok. Mas lumilinaw ang panonood ko ng mga paputok. At nang sa wakas, ako inantok at sumikap. Sinandal niya ang ulo ko sa tiyan niyang malapad.
at nararamdaman ko sa aking noo ang mainit niyang palad. Marahan niya akong hinaplos hanggang ako'y managhinip na nakasakay sa eroplano at sa mga ulap na sumisilip. Paano nagbago ang itsura o kilos ng higantes sa paningin ng bata sa kwento? Ngayon, alam ko na kung bakit itong sina Nanay, Ate Linggit at Kuya Utoy ay malapit ng loob sa higanteng ito sa aming bahay. Siya ay higante, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o sinlalim ng kanyang boses kapag nakikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundong sa lakas, sa ngiting lagi niyang ipinapamalas, at sa matatag ng kanyang balikat, at sa haplos ng mahinahon niyang palad. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lamang sa aking tabi ang higante sa aming bahay. Ito ang pinakamamahal kong tatay. Kung ikaw ang bata sa kwento, ano ang itatawag mo sa iyong tatay o nanay? Ngayong natapos na natin ang binasang kwento, may mga katanungan akong hinanda upang ating malaman kung sino ang nakinig sa binasang kwento. Sino ang darating sa bahay nila Matmat? Tama, ito ay ang higante. Sinong mga tauhan sa kwento ang nakakaramdam ng kasiyahan sa pagdating ng higante? Magaling! Ito ay sina Nanay, Ate Linggit at Kuya Utoy. Sinong higanteng tinutukoy sa kwento? Tama, ito ay ang kanilang tatay. Bakit kaya higante ang tawag sa kanya ng bata? Tama, dahil malaking tao siya at ngayon lang sila nagkita. Ano-ano ang katangian ng higante sa kwento? Magaling! Ano-ano ang nararamdaman ni Matmat sa tuwing nandyan ang higante? Tama, si Matmat ay natatakot. Bakit ba natatakot ang mga bata sa matatangkad at malalaking boses? Magaling! Saang lugar na masyal si Matmat at higante? Tama, sila ay namasyal sa parke, museyong pambata at sa aquarium. Paano nagbago ang hitsura o kilos ng higante sa paningin ni Matmat? Magaling! Kung ikaw ang bata sa kwento, ano ang itatawag mo sa iyong tatay o nanay? Mahusay mga bata! At yan na nagtatapos ang ating kwento. Handa na ba kayo sa susunod nating gagawin? Magaling! Ngayon naman ay gagawa kayo ng The Flipbook Letter. Dito gagawa kayo ng isang maliit na flipbook letter para sa inyong mga magulang. Ang mga kagamitan dito na gagamitin, makukulay o malinis na papel, Crayola, lapis, gunting at pandikit, at litrato din ng inyong nanay at tatay. Sa pamamaraan ng paggawa nito, maghanda kayo ng isang buong papel, hatiin ito sa 4 at ilagay ang mga sumusunod. Sa pahina 1, idikit ang litrato ng inyong nanay. Pahina 2, kayo ay susulat ng liham para sa inyong nanay. Pahina 3, idikit ang litrato ng inyong tatay. Pahina 4, gagawa din kayo dito ng liham para sa inyong tatay. Pagkatapos, ito ay inyong ihanda at ibahagi ang inyong gawa sa inyong mga kaklase.
Muli, ako si Teacher Hannah. Paalam!